Diretso na ako, may sakit ako. Psikolohikal na sakit. Bakit mo naiisip na may mental disorder ka? Madalas may naririnig akong boses sa utak ko. Lagi nitong inuudyok ako na gumawa ng masama. Kapag hindi ako sumunod, kinokontrol nito ang katawan ko. Jiang Huashan. Aktibong manukso at akitin si Shenlansi. Ayoko. Mahal. Gusto ko. Anong gusto mong gawin? Nang magising ako, napagtanto kong nagawa ko ang ganitong kalokohan. Yung sinasabi mo, may konkretong itsura ba? Minsan, parang berdeng ilaw. Minsan naman, nagiging libro. Libro? Tama. Resetahan mo ako. Kung hindi ko ito mapapatay, patayin mo na lang ako. Ayoko nang maranasan itong pakiramdam na kontrolado ako. Boss Shen. Umalis na si MRS Shen. Walang malubhang sintomas. Siguro kulang lang sa pahinga. Pinuno Aviation Corporation, Shenlongshi at Suyon. Nagkita sa hotel, nahubdan ang kahihiyan ng Shen family. Milyon-milyon nawala sa halaga ng Shen family sa isang gabi. Kaya pala kahit anong gawin ko, pagtukso kay Shenlansi, walang epekto sa kanya, ngayon ko lang nalaman. Palaos lang pala ako sa relasyon nila. Jiang Huashan, mas mabuting. Huwag kang gumawa ng gulo. Nagpatingin lang ako sa doktor, gulo na agad. Eh yung pag-check-in mo sa ibang babae, ano tawag dun? Bagyo ba? Babala, supporting character Jiang Huashan. Nagsisimula ng magising ang sariling kamalayan. Babala, supporting character Jiang Huashan. Nagsisimula ng magising ang sariling kamalayan. Itigil mo yung mga barubal mong paan. Kung hindi lang dahil kay Lolo, matagal na kitang iniwan. Pasensya, mental patient ako ngayon, hindi ko mapigilan sarili ko. Kaya hindi ko rin mapipigilan ang mga paraan ko. Mas mabuting manatili ka sa lugar. Ano ba nangyayari? Jiang Huashan. Bilang kontrabida sa mundo ng Zongheng Haoping, ang pagtupad sa tungkulin ng karakter ay ang iyong misyon. Ako ang kontrabida sa mundo ng dula at ikaw ang sistema. Ang espiritu ng libro na gumagabay sa mga tauhan sa itinakdang landas. Binigyan mo ako ng mga label na masama, tanga at makasarili. At pinilit mo akong gumawa ng masama. Hindi ka espiritu ng libro. Isa kang masamang espiritu. Kung patuloy na magigising ang iyong kamalayan sa sarili, tatanggalin ka ng mga patakaran. Mabuti naman, matagal ko nang ayaw maging tangang kontrabida. Hindi ko alam kung sinong hangal na manunulat ang gumawa ng ganitong flat na karakter. Napakababa. Kung handa kang maglingkod sa kwento, maaari akong gumawa ng eksepsyon. At ibalik ka sa gabi bago mamatay ang iyong lolo. Sige, ayaw ko na rin namang mabuhay. Ipikit ang mga mata. Ilapit ang iyong kamalayan. Sadula. Kabanata 2. Ang kamatayan ni Shen Zhuang. Babala, ang kamalayan ng tauhan ay lumalaban, winawasak ang dula. Babala, ang kamalayan ng tauhan ay lumalaban, winawasak ang dula. Jiang Huashan, tumigil ka. Kapag nawasak ang dula, magigulo ang kaayusan. Ang gusto ko ay hindi ang bumalik sa nakaraan, kundi baguhin ito. Kung hindi pinapayagan ng mga patakaran, wasakin natin ang librong ito. Magkasabay tayong mawawala. Nabigo ang pag-alis ng kamalayan, natanggal ang mga label ng tauhan. Ang sistema ay bumuo ng bagong dula. Ako'y naging white moonlight. Paano naging white moonlight? Ang lahat ng nakaraan ay simula pa lamang.
Lolo. Bumalik ako sa edad na 18. Bumalik ako sa piling ng lolo na itinuring akong kayamanan. Bata, bakit hindi ka umuwi? Wala na akong tahanan. Huwag mong ibababa ang iyong tuhod, tandaan mo. Mahalaga din ang dignidad ng isang babae. Oh. Sumama ka sa lolo, dadalhin kita sa ating tahanan. Talaga? Bakit ka umiyak? Noong nakaraang buhay, ang lolo ko ay pinatay ng mga Shen. Ngayon, kailangan kong hanapin ang tunay na salarin. At baguhin ang wakas ng lolo. Lolo. Pagmamalasakit ko sa iyo ngayon. Si Chiaohua ba ay nasaktan? Sabihin mo kay lolo, sasaluhan ka niya. Lolo. Kahit ano ang sabihin ko, maniniwala ka ba? Kahit parang kasang isip. Walang logic, kahit ano ang sabihin ko, maniniwala ka ba, lolo? Kahit parang kasang isip, walang logic. Basta galing kay Huaya. Maniniwala si lolo. Pagkamatay ni lolo, wala nang sasalo sa akin. Kahit ano ang sabihin ko, hindi naniniwala ang iba. Lolo, totoo nga pala. Totoo palang tayo ay nabubuhay sa isang. Mundo ng kwento na hindi dapat isiwalat. Ang lumabag ay agad na papatayin. Yun pala ako ay. Ang tanging nagising sa sariling kamalayan sa mundo ng kwento. Tanging ako ang may buhay. Ngayon ako ay hindi bagay sa mundong ito. Ano ba talaga? Wala. Pag may problema ako, ikaw na ang sasalo sa akin. Yan ang tama. Shen Yuan, anak sa labas ng Shen family, napakatalino. Young master, huwag kang mag-alala tungkol dito. Sabi nila, kahit sinong babae, hindi makakatagal ng 3 segundo sa kanyang tingin. Kung hindi, mahuhulog ang loob. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, walang kahirap-hirap. MS, Jiang, ano nangyari sa Amata Montag? Wala. May hangin kanina, may pumasok na buhangin. Sa nakaraang buhay, si Shen Yuan na isang anak sa labas. Ay nakakuha naman ng Shen family mula kay Shen Nancy. Hindi siya ordinaryong tao. Hindi ko lang alam kung may kinalaman siya sa pagkamatay ni Lolo. Ginamit ni MS Jiang ang gitnang daliri sa pagpahid ng mata. Ang ina ni Ailing ay pinatay ni Yuge. Kaya dinala ko siya sa Shen residence. Sa piling mo, paligtas siya. Pinatay ng asawa mo ang nanay niya. Ngayon gusto mong ako ang mag-alaga ng anak mo sa labas. Si Ailing ay apo Montag rin. Sige na. Pumunta ka muna sa prayer room at lumuhod. May ilan pa akong itatanong sa kanya. Segish, pupunta na ako. Pagbigyan mo ang lolo. Tulungan mo akong umangat. Sumunod ka kay lolo. Tatay, pupunta na ako. Narinig ko ang usapan namin ni Papa. Narinig ko. Anong iniisip, Montag? Uminom ka ng tubig. Wala na akong magagawa. Alam na ni Yuge ang tungkol sa inyo. Pasensya na sa'yo. Ikaf. Huvak. Umalis ka. Nanay. Dadalhin kita sa ospital. Hindi pwede, Aling. Nanay. Mahal kita. Nanay. Ailing. Tumakbo ka. Nanay. Ang pumatay kay nanay ay si Shen Qian.
Kailangan kong magtago sa pamilya Shen para magkaroon ng pagkakataong magiganti para kay nanay. Gusto kong manatili sa pamilya Shen, pakiusap protektahan mo ako. Hoy, Shuling. Sa bagong script na ito, ano ba talaga ang role ko? Master Strategist. O kaya ay matalino at malamig ang ulo. Tapos na ang lason. Nakuha ni Jiang Huashan ang negative label. Tang Stern. Tamad. Ang ganda ng quality ko, bakit negative label? Tang, baliw ako. Ayoko, nagrereklamo ako. Ang negative label ay para sa mga lumalabag sa rules ng script. Kailangan ng hindi bababa sa 2,000 na salita na appeal letter. E di magpapatamad-tamad na lang ako. Pag natulog ako sa bahay, hindi ako maaabala. Bakit natutulog na naman si Xiao Hua? Grabe ang sakit ng babaeng ito. Lolo. Ako, Lolo. Baka bigla-bigla akong magwala. Susubukan kong kontrolin ito. Pero ang katamaran, baka permanenteng trait na, Lolo. Sana hindi mo ako ikahiya. Hindi kita ikinahihiya. Kahit anong mangyari, mahal ka ni Lolo. Pinakamabait si Lolo sa akin. Anong uri ng pampagana ang ibinigay niya kay Lolo? Na nagawa niyang paboran siya ng ganito ni Lolo. Isang ampon na walang dugong relasyon. Lolo. Mukhang talo ka na. Oo nga, talo na talaga. Wow, sobrang galing ni Kuya Aling. Nagsisimula na bang mabaliw? Bastos, hanggat nandito ako, hindi ka makakapasok sa Shen family. Gago. Papa, Dahil pumasok si Aling sa Shen family, dapat ko siyang protektahan. Lumabas ka. Ang tibay ng pasensya ni Shen Yuan. Tawagin na lang natin siyang Ninja Turtle, Diyos ko. Paano ko mahahanap ang pumatay kay Lolo? Paano ako magiging matalino ng mabilis? Aling Zhang, sabihin mo, paano ko mapapatalino ang sarili ko? Shanshan, si Lolo ang pinakamatalino. Pwede mong tanungin si Lolo. Shen Stewart, nasaan si Lolo? Miss Jiang, lumabas si Lolo. Hindi ba yan ang paboritong bulaklak ni Lolo? Saan dadalhin ni Shen Yuan yan? Ang bulaklak na yan ay para kay iyong Master Giling. Teka, Ano yon? halika rito. Halika. Alam mo ba, may paraan ba para maging matalino ang isang tao ng mabilis? Ang nagtatanong ng ganyan malayo sa pagiging matalino. Magbasa ka. Niloloko mo ako. Sa pagbabasa nagkakaroon ng karunungan, ang mga salita ng mga pantas ay nasa libro. Maniniwala ka o hindi. Yan ang paboritong bulaklak ni Lolo, hindi mo pwedeng kunin. Ibalik mo sa akin. Adik sa pag-uutos. Ayaw ni Lolo, hindi ko kailangan yan. Ang lalaking to ang pinakamalalang balasubas. Ang pinakamagaling sa pagpapanggap, hindi na nagpanggap. Bata ka pa lang. May oras ka pang magbasa. Shen Yuan. Kung hindi mo naranasan, sino ang maniniwala? Lahat ng tao dito ay mga tau-tauhan lang sa mundo ng script. Ang saklap ng pakiramdam ng kalungkutan. Shen Yuan, gusto kong kumain ng hipon. Gusto pa rin ni Miss Jiang ang mag-utos. Xiao Hua, huwag mong apihin si Kuya Aling, halika. Ayon ka ng hipon na binalatan ni Lolo. Salamat, Lolo. Ang babaeng ito ay allergic sa seafood. Sinasadyang kinain pa ang hipon na binigay ni Lolo, tiyak may masamang balak. Hindi ko hahayaang lokohin niya si Lolo.
Ikaw ang magbalat ng hipon, ako ang magbuhos ng tubig. Quits na tayo. Halika, Shen Yuan. Uminom ka ng tubig. Walang taong magiging mabait ng walang dahilan. Walang respeto, mas matanda si Aling sa'yo, dapat mong tawaging kuya. Kuya Aling, uminom ka ng tubig. Yan ang tama. Baka may laso ng tubig. Ang bawat dahilan ay may bunga, ako ang kapalaran mo. Mas madali talaga ang kasalukuyang Shen Yuan. Ling, kailangan mo makuha ang tiwala ni Lolo bago bumalik si Shen Lancy. Kung hindi, pareho tayong mahihirapan. Alam ko na. Kinain mo ba ang hipon na binigay sa'yo ni Lolo kanina? Huwag mo kalimutan kainin ang lugaw na may seafood sa mesa para lumala ang allergy mo at magilty si Lolo. Gusto akong patayin ni Shen Qian. Wala man lang rashes, kaya ba gumaling na ang allergy ko? Sino yan? Gabi na, hindi ka ba natutulog? Binabati kita sa Apactaga and Gate Yazua storyline. Heartbeat chapter. Save the poor little thing completion conditions. Ang poor little thing ay natutong magmahal. Gantimpala ang scriptwriter's pen. Ano ang heartbeat chapter? Sino naman ang poor little thing? Treasure storyline. Libreng pag-explore. Ano naman ang scriptwriter's pen? Ang scriptwriter's pen ay makakapag-rewrite ng predestined storyline. Kung may scriptwriter's pen ako, pwede ko bang baguhin? Ang ending ni Lolo. Pwede. Sino naman ang poor little thing na na-save? Treasure storyline. Libreng pag-explore. Ikaw ang nagpalambing sa kanya. Huwag mo akong itir. May hint ang scriptwriter's voice. Baby. Ako ay medyo tanga at marunong maghiganti. Kapag pinagalit mo ako, isasabay kita sa hukay. Sino ba talaga ang poor little thing? Magang gumising si Miss Jiang para magpakain ng mga stray cats at dogs para daw hanapin ang poor little thing. Ang bait talaga ng Miss, kahapon ay may allergy. Kumuha ng gamot sa akin at patago pa itong kinain. At pinagbawalan akong sabihin kay Lolo. Allergy? Anong allergy? Kahapon, nagkaroon ng allergy ang binibini, pero okay na ngayon. Aling, ano ang pinag-usapan ninyo? Lolo, tingnan mo nga, isang araw pa lang, nakalaylay na ito. Ano, gusto mo ba matutong mag-alaga ng halaman? Tama. Ay, pagod na ako, si Shen na mayordomo. Sigurado ka bang lahat ng pusat aso sa loob ng 10 kilometro ay nahuli mo na? Sigurado. Ikaw ba yung maliit na kawawa? Sumama ka sa akin. Ikaw ba yung maliit na kawawa? Muning. Ikaw talaga yung maliit na kawawa, di ba? Lolo. Oy, nandito rin pala si Shen Yuan. Anong pangako mo sa akin kagabi? Kuya Giling. Mabait. Itatali ba ang kasalukuyang karakter na maliit na kawawa? Itong bata. Sa buong buhay ko, Lolo, hindi ako naging maliit na kawawa. Kaya, Ang tingin na ito, mas nakakatakot pa kaysa sa paglalagay mo ng gamot sa akin kagabi. Ano na namang kalokohan ang iniisip niya? ang maliit na kawawa na dapat iligtas ay si Shen Yuan. Hindi ba talaga siya yung maliit na kawawa? Naipitan ako. Itali. Maligayang pagbati, matagumpay na naitali. Baby, mula ngayon, ikaw na ang aking pagong na kaibigan. Gusto mo ba ng pagong? Hahanapan kita ng bihira ni Lolo. Ayaw ko ng iba, ito lang ang gusto ko.
Ang maliit na pagong na ito ay may suga sa kanang paa. Kailangan ingatan. Mabuti na lang may sugat, tama lang yan. Huwag kang mag-alala, Lolo. Tiyak na gagamitin ko ang aking pagmamahal para pagalingin siya. Walang saysay ang pagmamahal, kailangan niya ng gamot. Siya na mayordomo, tawagin mo si Isimeng para gamutin ang aking pagong na kaibigan. At sabihin mo kay Ate Zhang na gumawa ng magandang damit para sa aking pagong na kaibigan. Opo, binibini. Halika, halika. Tuturuan kita kung paano mag-alaga ng halaman. Sa pag-alaga ng halaman, kailangan kontrolin ang tubig at alagaan ang ugat. Kaya kagabi. Paano niya nalaman na allergic ako sa seafood? Putang inang green tea, nagpapapansin na naman kay Lolo. Lolo, tingnan mo, ayaw talagang matuto ni Shen Yuan. Amo, may naghahanap sa inyo, kayong dalawa dito nag-aral magtanim. Lolo, lalabas muna ako. Paalam, Lolo. Shen Yuan, huwag kang magpanggap. Patay na ang Lolo. Dalin mo yung halaman mo, umuwi ka na kung saan ka nang galing. Hinding-hindi. Shen Yuan, salot ka. Pinatay mo pa ang isang walang kalaban-laban na pagong. Hayop ka. MS, Jiang, babalik ka BASA Shen Yuan? Shen Lanxi. Sakay siya. MS, Jiang, BASA. Sumakay ka na. Bitawan niyo ako. Sasaklolo ako sa pagong ko. Isiksik mo siya dito. Isiksik. Shen Lanxi. Asong lalaki ka ba na naman natin? Lahat na lang gustong isiksik. Pati ikaw. Aso ka ba ni Shen Lanxi? Sinabi niyang isiksik, isinisiksik mo agad. Jiang Huashan, Sobra Kana. Shen Lanxi. Wala kang awa-awa. Kaya pala mag-isa ka, tumakas ang asawa mo. 27 taon ka na, berhen ka pa rin. Patigilin mo siya. MS Jiang, emergency. Tumigil ka na sa pagsasalita. Bitawan niyo ako. Ayaw kong sumama sa inyo. Kitang-kita namang. Target nila si Shen Lanxi. Ayokong mamatay kasama niya. Miss Jiang, Miss Jiang. Bitawan niyo ako. Bakit buhay na bumalik si Shen Lanxi? Esensya na, Boss Shen. Kasalanan namin. Mga walang kwenta. Bakit sa bumalik si Huashan? Kasabwat kaya siya? Ilagay mo ito sa kwarto ni Jiang Huashan. Kapag nalaman nating may koneksyon siya kay Shen Lanxi. Pariin mo agad. Patay na patay. Ziga, Alice. Gising na. Gising na SI Shen Shen. Lolo. Shen Qingyu. Nag-iisang anak ni Shen Yuan, ang pangatlong ginoo ng Shen family. Pinsan ni Shen Lanxi. Noong nakaraang buhay, pinatalsik ako ni Shen Lanxi sa libing ni Lolo. Tumulong pa siya sa akin. Pakiusap, hayaan mo akong makita si Lolo. Kahit huling sandali. Pwede ba? Huwag kang manggarap. Hindi kita hahayaang makita si Lolo. Isang beses lang. Shenlan Elf, walang kwenta ka. Papatayin kita ngayon, dalhin kita kay Lolo. Umalis ka. Sinong nagpahintulo sa'yo? Nung buhay si Lolo, pinakamamahal niya si Jiang Huashan. Hindi mo siya pinayagang maghatid sa huling paglalakbay ni Lolo. Gusto mo bang hindi mahimlay ng maayos si Lolo? Nakikiusap ako, isang tingin lang, pwede ba? Umalis ka. Lumayo ka. Lolo, bakit mo pinapahalagahan ang isang estranghero? Sino ang estranghero? Lolo. Huwag kang magalit. Hindi sinasadya ni Shen Qingyu. Bansot, kanino ka nagsasalita? Shen Qingyu ba ang tawag montag? Tumahimik ka. Lolo. Hindi talaga sinasadya ni Shen Qingyu. Ganyan talaga siya noong tinawag ko siyang kuya sa school. Sabi niya hindi kami close.
Pagkatapos, sinabi ng mga kaklase ko na sinungaling ako. Mabait sa akin si Lolo Shen. Toto Ba? Shin Xiao, nandito si Shansan. Kuya King Yu, Lumayo ka, hindi tayo close. Gago ka. Meron ba nito? Akala ko umiiyak lang itong duwag. Akala mo naman kaya mong mangagat. Nag-aalala lang ako, baka mapahiya tayong pamilya Shen. Tandaan ninyo, alagaan ninyo ang kapatid ninyo. Opo, Lolo. Lolo, ang puso mo, napunta na sa Pacific Ocean. Hintayin Montag. Ano yung sinasabihan mo? Lolo, huwag kang magalit, okay lang, gagawa tayo ng ginseng soup. Hindi siya papainumin. Sige. Bakit ako hindi papainumin? Mahina ka, hindi pwede. Ang tatay mo, araw-araw nasa ilalim ng palda ng babae. Ikaw naman. Siguradong namana mo ang bisyo ng tatay mo. Hindi bagay sa'yo ang malakas na pampalakas. Jiang Huashan, Shansan, Gising Kana. Hindi mabuting tao si Shenqian, tito. Sabi ng mga katulong, madalas kang pumunta sa, ano ba iyon? Sa club. Tingnan Montag. Sige, mali ako, mali ako. Sean. Magpahinga ka ng maayos. Kayong mga lalaki, sumama sa akin sa labas. Mula noon, ang kapangyarihan ay laging natatakot sa eskandalo. Ngayon, magsisimula tayo sa aralin tungkol sa mga babae. Sabi ng matanda, mga binata, kung hindi nyo kayang kontrolin ang inyong mga sarili, sa aspetong ito, sa buhay na ito, huwag nang mangarap ng mga dakilang tagumpay. Mga binata, sige na. Tapos na ang pagsubok ngayon. Si Giling ang may pinakamalakas na pagpipigil sa sarili. Si King Yu, kailangan mong magsikap pa. Kuya Guiling, paano mo talaga nagawa yun? Ano ang ibig mong sabihin na paano ko nagawa? Huwag kang magkunwari. Pare-pareho ang istruktura ng mga lalaki. Bakit pa ang wala kang nararamdaman? Baka naman hindi ka makapagpalakas. Minsan nakokontrol din ni Kuya Lancy. Bakit hindi mo siya tanungin? Iba siya. Ilipat ang iyong pagpipigil sa sarili sa tao o bagay. Kuya Guiling, talaga bang willing kang turuan ako? May kakayahan pala ang anak sa labas na ito. Willing akong turuan ka, kaya mo bang matutunan? Gago na ang utak ay nasa ibaba. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa matanda. Hindi ba niya iniisip na masisira ang aming mga katawan? At mapuputol ang lahi ng pamilya Shen. May kailangan ka ba? Hindi mo ba kailangan magpaliwanag tungkol sa nangyari noong araw? Walang saysay ang pagpapanggap sa akin. Sinadya mong hindi sumakay. Nagpapatagal ng oras para magkaroon ng pagkakataon ang kaaway. Paano nagkakaroon ng taong tulad mo? Napakakapal ng mukha. Hindi ka man lang nagsisisi, ikaw pa ang may ganang sisihin ang iba. Anong ginagawa mo dyan? Hindi pa sapat ang pagmumura sa iyo. Kuya Lancy. Hinahanap ka ng lolo. Naabala ko ba kayo? Hoy, sabi ko sa iyong pakialamera, ano ang narito mo? Ano ang sinabi mong pakialamera? Huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan, puno ako ng lakas ngayon. Hindi mo gusto si Kuya Lancy. Ngunit hindi naman hadlang iyon para magustuhan kita. Eh si Shen Kinyu. Ano? Mukhang gusto mo siya. May sayad ka ba? Aling, Jiang Huashan at Shenlan Elf. Magkakasama ba? Mukhang hindi magkasundo, parang magkaaway noong nakaraang buhay.
Kung gayon, patuloy mo silang bantayan. Kanina, tinanggal ko na ang listening device para sa'yo. Ituring mo na lang. Bilang kapalit ng baso ng tubig na ibinigay mo sa akin. Anak sa labas na naghihikahos, hindi napapansin ang kanyang kakayahan. Pinalaya sa bansa. Nagtiis at bumalik bilang hari. Ano kaya mapatuwa? Ang kahabag-habag na si Shen Yuan na matutong magmahal. Bini-bini. Tinatawag ka ng amo. CJ, nasaan ang drawing ko? Aling Zhang. Sino ba ang pumasok sa kwarto ko? Dumating si Ginoong Giling. Sandali lang at umalis. Akala ko ba may masamang balak ka pala sa akin? Jen Huashan. Muntik na akong malinlang ng iyong magaling na pag-arte. Tabi, hahanapin ko si Shen Yuan. Binibini Jiang, tulog na ang aming amo. Sister Shenshan, ano ba ito? Ibalik mo sa akin ang sketchbook ko. Wala akong nakikita sketchbook mo. Sabi ni Aling Zhang, ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko. Hindi lang ako ang pumasok sa kwarto mo. Itinago ang sketchbook sa bathrobe, kahit anong hanap niya ay hindi makita. Itong demonyong green tea, baka itinago ang comic sa bathrobe. Halinahan mo ako, tingnan natin kung nasa iyo. Huwag kang mag-alala, hindi ako interesado sa pangangatawan ng bata. Seryoso, gusto ko lang ang sketchbook ko. Anong ginagawa mo? Ginagahasa mo ako. Hindi mo ba gustong makita? Ako. Shen Yuan, demonyong green tea ka. Hintayin mo ako. Muntik na akong madulas sa kanal. Mamaya, magpapadala ako ng ilang babaeng modelo. Patulungan kayong magsanay, lolo, kung magpapatuloy pa ang pagsasanay na ito. Masisira na ako. Walang kwenta. Matuto ka kay Kuya Guiling. Handa ba't alalay mo yun? Bakit hindi ka man lang bumati? Hindi ba ito yung laging nabubuli sa akin noong nakaraang buhay? Si Fuxia Oxiao ba na nanguna sa pambubuli sa akin? Ano? Jiang Huashan. Isang bakasyon lang, lumaki na ang iyong ulo. Hindi ka sumasagot sa mga mensahe, wala kang ginagawa sa mga pinapagawa ko. Gusto mo bang maghimagsik? Hindi mo ba ako naririnig? Gusto mo bang maghimagsik? Wala akong ganoon. Alam mo ba ang kapalit ng paglaban sa akin? Gusto mo bang maghimagsik? Ako hindi ko ibig sabihin iyon. Alam mo ba ang kapalit ng paglaban sa akin? Nakikiusap ako, pakiusap, huwag mo akong patayin, pakiusap. SA susunod. Naku, mga ginoo, may problema. ZMS, Jiang ay inapi. Dalhin niyo kami doon agad. May Pumite. Hinay-hinay ka sa pagtakbo, nasusuka na ako. Ano ang nangyari? Plasma lang ito, hindi ko dugo. Ang wild mo maglaro ah. Sa ospital.
Doktor, ang sakit ng dibdib ko. Sumasakit din ang ulo ko. Okay lang si MS. Jiang, okay lang si MS. Jiang pero. Miss Fu. Natakot ng sobra. Nabaliw, magagamot pa ba? Mahirap. Sino ang walang malay na hayop na ng api sa kapatid ko? Ang wild mo maglaro, baliw. Hayop ka, nanloko, tuzo. Nagkamali ba ng gamot si Shen Langzi? Pinagtanggol pa ako. Ginoo, natakot ng sobra si MS Fu. Galit na galit ang pamilya Fu. Gusto nilang arestuhin si MS Jiang. Hindi kami ang nanggulo, sila pa ang unang nanggulo. Ihatid niyo muna si Jiang Huashan Pauwi. Ako na ang bahala sa iba. Tara na. Ako kaya ko namang mag-isa. Hindi ba sumasakit ang ulo mo? Hindi ka komportable. Bukod pa, natural lang na alagaan ng kuya ang kapatid niyang babae. Shen Yuan, kaya ko namang mag-isa. Lolo, Xiao Hua, halika, umupo ka rito at tabi ka o. Xiao Hua, marami ka bang pinagdaanan na hirap sa eskwela noon? hindi ako nagrereklamo. Magaling ang ginawa mo ngayon. Talagang karapat-dapat na anak ng pamilya Shen. Salamat, Lolo. Mula bukas. Kayong tatlo, salisalitan ang maghatid kay Xiao Hua sa paaralan. Maghatid sa kanya sa paaralan, kahit azo ayaf. Ayoko, hindi ako komportable na dalhin siya. Lolo, ikaw lang ang hindi komportable. May mabagay ako sa kumpanya kamakailan. Baka wala akong oras. Lolo, may oras ako kamakailan. Ako na. Sige, si Ailing na ang maghahatid kay Xiao Hua sa paaralan. Ang self-control training ngayong gabi, kayong dalawa na ang pupunta. Lolo, komportable ako. Ako na ang maghahatid kay Xiao Hua. Bigla kong naisip, hindi naman pala ganun kabusi kamakailan. Pwede rin akong maghatid sa kanya, ganito na lang. Kung hindi tayo sasakay ngayon, mahuhuli na tayo. Kung ayaw mong maghatid, huwag. Tapos magsumbong ka kay Lolo para parusahan ako. Ganun ba? Miss Jiang, Sabihin mo, prinsesa, sakay na. Ayoko. E di itulak mo na lang ako sa loob. 1 minuto na lang. Prinsesa, sakay na. Ayoko sa kotse na ito. Sa susunod, eroplano ang gamitin mo. Pwede bang eroplano ang gamitin? Walang helipad sa paaralan. Meron, lahat ng mga cool na kuya, eroplano ang gamit. Sige. At saka, yung mga kuya ng iba kada buwan. Binibigyan nila ng pera ang mga kapatid nila para makapag-shopping. Para hindi sila maloko ng mga masasamang loob. Ito, 1 milyon para tumigil ka na. Ang kuripot mo, kaya pala ayaw mong makipag-divorce dati. Takot kang mahati ang kayamanan mo. Prinsesa, bumaba na. Inutusan ako ni Lolo na ihatid ka hanggang classroom. Shen Langzi, yung mga kuya ng iba. Sila mismo ang nagbibitbit ng bag hanggang classroom. Alam mo ba kung paano maging kuya? Wala kang alam, lahat kailangan pang ituro. Yung mga kapatid ng iba, kasing bastos mo ba? Ni kuya, hindi mo man lang tawagin. Miss Jiang. My OCD is a young master. Shen Langzi, kung maglalagay ka ng... Sasabihin ko na lang kay Lolo. Hindi naman kita pakakasalan, sino ba nang may pakialam sa ugali mo? Umuwi ka na.
Shan, ang pogi ng kuya mo. Siguradong mabuti siya sa'yo, no? Talaga? Hindi kami close. Hindi close. Hintayin Montag, makikita Montag. Ikaw yung nagpaloko sa anak ko. Sino ka ba? Isang anak sa labas na walang ina. Ang lakas ng loob mong apihin si Xiao Xiao. Maghanda ka sa kulungan. Sinong nagsabing anak sa labas si Xiao Hua? Pasensya na, late na ako. Nasaktan ka ba? Hindi po, Lolo. Umuwi ka muna, ako na bahala dito. Esan. Uwi na muna ako. Gino. Sakay na. Ang arte, sakay na pa. Akala mo talaga siyang si. Paano ba naman palaging plastic ang ngiti? Sino ba ng target audience ng ganitong personality? Shen Yuan. Balita ko ipapadala ka ni Lolo sa abroad. Congrats. Sa wakas, di na ako magiging sandwich sa pagitan ni na Shen Qingyu at Shen Lanxi. Hindi na ako alis. Bakit? Kasi pinag-aralan ko ang survival guide ng anak sa labas. Magnanakaw. Alam kong ikaw ang kumuha ng sketchbook ko. Magnanakaw. Alam kong ikaw ang kumuha ng sketchbook ko. Nakita ko lang. Ibalik mo, pinaghirapan ko iyon. Pinaghirapan mo para lang magnakaw ng drawing ko. Ako. Sinong nagsabing ninakawan kita? Ako. Hindi ko pwedeng malaman niyang sinusuri ko siya. Kung gusto mo, kunin mo na. Huwag kang magka-misinterpret, trip ko lang yung nahihirapan ka. Mas masaya ako kapag mas miserable ka. Sinusuri mo ako. Sino ang nagsabing sinusuri kita? Bakit hindi mo na lang sabihin may gusto ako sa'yo? Ano? May gusto si MS? Jiang ka Young Master? Ay, eto. Young Master, okay lang ba kayo? Okay lang. Shen Yuan, nawala ang first kiss ko. Ibalik mo sa akin ang Shen Yuan, ibalik mo sa akin. Ano ang ginagawa ninyong dalawa? Nag-away ba kayo kanina? Hindi kami nag-aaway. Huwag kang mag-alala, hindi kami nag-aaway. Bakit namamaga ang bibig niya? Lolo, noong araw na sinaksak kami ni Shen Lanxi. Nagdududa ako, mayroon tayong. Babala, huwag ipaalam sa labas ang pagkakaroon ng mundo ng dula. Kung hindi, papatayin. Xiao Huar, gusto mong sabihin na may traitor sa pamilya Shen. Tama ba? Hindi ikaw ang Xiao Huar na kilala ko. Tama ba? Lolo, ako nga. Nakikita ka o. Ang aking Xiao Huar ay muling nabuhay. Ang tao ay hindi basta-basta babalik. Mayroong sama ng loob. Xiao Huaya. Lumaki ka ba ng maayos? Lolo, pag alis mo, inapi nila ako. Lolo. Atlo, tiyak na maraming pagsubok ang dinanas ni Xiao Huar. Maraming hinanakit, kaya't nagbago ng malaki. Xiao Huar, umuwi ka muna at magpahinga.
Ang natitira, hayaan mo na sa lolo. Mukhang mahal na mahal ni Lolo. Si Jiang Huashan. Xiao Huaer. Ngayon, sa tabi ni lolo, lumaki kang maayos. Xiao Huaer, tiyak na para kay lolo ka dumating. Si lolo ang iyong panghihinayang at pagmamahal. Pumunta ka. Imbestigahan mo ang bawat miyembro ng pamilya Shen. Opo, amo. Lan Elf, nandiyan ba si Lolo? Nandiyan. Maraming malalaking negosyante ang inimbitahan ni lolo ngayon. Pumunta ka rin at makipagkita. Dahil sa hinaharap, ang pamilya Shen ay ipapasa sa iyo. Alam ka una. Tiyuhin, may mahalagang bagay si lolo sa loob. Hindi ito ang tamang oras para pumasok. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Pinata. Ang mamamatay tao noong huli, walang papeles. Natigil ang aming pagsisiyasat. Tuloy ang pagsisiyasat. Kahit gaano kalalim itago, hanapin mo. Sumama ka sa akin sa maliit na bahay. Makipagkita sa mga malalaking negosyante. Sa hinaharap, magkakaroon ito ng pakinabang. Anong benepisyo? Makakatulong ba ito para makapanloko ka ng ilang daang milyon o para makapagtatag ka pa ng ilang peking kumpanya? Kailangan mo bang makipag-usap sa tatay mo ng ganito? Shen Yuan. Noong nakikiusap ako sa iyo na bisitahin ang nanay ko bago siya mamatay, bakit hindi mo naisip na tatay mo kita? Ikaf. Walang utang na loob. Hanggang kailan ka tatayo diyan? Ang ingat mo magsalita, mukhang hindi ka rin. Gaanong gusto ng tiyo mo? Ang tatay mo naman, mas gusto ka pa pala kesa sa inaasahan ko. Ikaf. Sa nakaraang buhay, hindi nagtagal pagkatapos ng piling na ito. Bigla na lang namatay ang lolo. Kaya kong baguhin ang kapalaran ng lolo ko. Babala, ang kasalukuyang pangunahing kwento ay nalihis ng 60%. Malapit nang masira ang mundo ng dula. Hindi ba't ang pagliligtas sa lolo ang pangunahing kwento ng dula? Ikaw ang bida sa ako'y nagpapakabaliw lang. Bakit naging white moonlight? Kung ganun, kailangan ko munang malaman kung kanino akong white moonlight. Para maligtas ang lolo. Kung gayon, kanino nga ba akong white moonlight? Pinilit akong paalisin ang demonyong libro. Anong nangyari? Shan. Ayos ka lang? Okay lang. Namamaga na, kailangan bang pumunta sa ospital? Shen Yuan, may white moonlight ka ba? Shen Yuan, may white moonlight ka ba? Wala. Yung babaeng nagtapat ng nararamdaman sa iyo noong nakaraang araw? Hindi yung kasama. Ang white moonlight ay yung taong mahal mo pero hindi mo makamit. Wala akong ganoon. Paano kung may mahal ka, at mahal ka rin niya, pero namatay siya, at hindi kayo nagkatuluyan? Ganyan ang white moonlight sa mga maikling dula. Laging maaga ang kamatayan? Dapat mawala ang white moonlight sa tamang edad. Kung hindi, magiging ordinaryong bigas na lang. Kakabalik ko lang sa piling ng lolo, ayokong mamatay. Dahan-dahan, sasumbong ako sa lolo. Na ikaw ang may gawa ng pasa ko. Pupunta ako sa piging ni Shenqian. Shenlanzi at Shenkinyu. Sino sa kanila ang gusto mong samahan ka? Noong nakaraang buhay, sa ganitong pagtitipon, lumabas ang listahan ng mga taksil ng pamilya Shen. Bago pa man maipahayag sa publiko, nasira na ang listahan. Kuya Giling, gusto kong sumama sa iyo. Pupunta ako sa pagtitipon para hanapin ang ebidensya ng kasamaan ni Shenqian. Ano ang gagawin niya doon? Hindi ka pwedeng sumama. Kahit lalaki ka, kailangan mo ring protektahan ang sarili mo sa labas. Lalo na sa isang tulad mong social butterfly. Ipagkatiwala mo sa akin, siguradong poprotektahan kita. Ikaw ang magpoprotekta sa akin. Talagang nabangungot ka na. Huwag kang gagalaw. Isasama kita.
Paumanhin po, isa lang ang inyong invitation card. Kayong isa lang ang maaring pumasok. Shen Yuan, baka naman pwede mong ibigay sa akin ang invitation mo para ako na lang ang maunang pumasok. Isipin mo, ang stepmother mo para lang makahanap ng butas sa iyo. Siguradong ayaw kanyang. Masyadong masaya sa labas, di ba? Talagang dumating ang batang ito. Mahilig si Chairman Bai sa mga gwapong lalaki. Ngayong gabi, ikaw ang bahala. Dalhin si Shen Yuan sa kanya. Madam, kung malaman ito ng matanda, baka pumatay siya. Hanggang ta, ano ba ang takumuntak? Gawin mo ng maayos. Tara na. Nandito rin si Shon. Bakit? Hindi ba ako welcome dito, tita? Siyempre naman, pero ngayong gabi, mga matatanda lang ang aking inimbitahan. Baka mainip ka lang. Hindi naman. Kung mainip man ako, siguradong maghahanap ako ng sarili kong libangan. Sige. Pero ang dinner ngayong gabi ay napakahalaga para sa pamilya Shen. Huwag kang magulo, ha? Hindi naman. Pasok na tayo. Ano bang pakay ng tatay mo sa ganitong gathering ng mga matatanda? Ailing, tawag ka ng tatay mo. Miss Jiang, nandiyan ang juice at mga merienda. Samahan ko kayo. Chairman Bai. Ipapakilala ko po sa inyo ang bunso kong anak na lalaki. Shen Yuan. Ito po si Chairman Bai. Ang bata PA. Chairman Bai. Ikaw pala si Aling. Madalas kong marinig sa tatay mo ang tungkol sa'yo. Waiter. Halika. Tayo't magtagay para kay Chairman Bai. Kahit lalaki ka, dapat mo ring ingatan ang sarili mo sa labas. Sino, tu? Pasensya na po, ito po ang pamangkin naming si Shanshan. Ito po si Chairman Bai. Chairman lang pala. Tita, ang bababa mo naman parang aso. Akala ko kung sino ng importante. Chairman Bai, patawarin niyo po, bata PA kasi, di IPA marunong. Lang sila. Si Shen Yuan ngayon ay nasa edad na lumalaki pa. Hindi pa pwedeng uminom ng alak. Lalo na't sumama sa inuman. Hindi naman inuman, gusto ko lang siyang makilala si Chairman Bai. Kung kilala lang, ako na lang ang iinom para kay Iling. Ano, Chairman Bai, ayaw niyo ba ng tagay mula sa amin? Kung ganun, tatawagin ko na lang si Lolo para siya mismo ang pumunta. Dito. Shon, tama na yan. Tama na. Kung hindi dahil sa'yo, tita, hindi naman nasisira ang pangalan ng pamilya Shen. Hindi naman ako, isang bata, ang kailangan magsalita para sa inyo. Ingnan mo, ang galing mo, yang batang yan. Anong karapatan mo magmalaki sa akin? Hindi ka karapat dapat na tagayan ko. Ikaw. Shon. Mahalaga ang party na ito para sa pamilya Shen. Ginagawa mo ito. Ikakasira ng pamilya Shen. Huwag kayong mag-alala, alam ko. Zeng Song. Samahan si Chairman Bai para uminom ng parusa. Nom ako. Shon. Tama na yan, maraming tao ang nakatingin. Gusto kong malaman ng lahat. Kapag hindi ininom ang tagay ng pamilya Shen, ganito ang kahinatnan. Dalhin mo siya palabas. Ang peluka ko, ang buhok ko. Alis. Shon. Chairman pa rin siya, medyo sobra na yung ginawa mo. Mga kasama, ang pag-unlad ng pamilya Shen ay umaasa pa rin sa inyong lahat. Hindi makakasama si Lolo sa bahay, ako na ang hahalili sa kanya. Para magtagay sa inyong lahat. Miss Jiang, hindi naman kailangan. Miss Jiang, tagay. Ginawa mo ba ito para sa akin o para sa Shen family? Huwag masyadong matalino ang lalaki, baka walang magkagusto.
Kaya, ang pinoprotektahan mo ay ang Shen family, hindi ako. Kung alam mo, bakit mo pa sinabi? Pare-pareho pala kayong walang puso. Ano ba tong socialite na to? Nagkamali pa ng iniinom. Tinulungan ko pa siya ngayon. Ganito ba ang ugali niya? Presidente Bay, huwag magalit. Napag-usapan na natin to dati. Yung bastardo, pwede mong paglaruan. Pero yung putang ina na yun, hindi pwede. Yung putang ina na yun, kinain pa buho kao. Nawalan ako ng mukha, ang image ko, ang ganda ko. Kung hindi ko siya paparusahan, paano to? Pero si Aling, ang fresh talaga. Siege. Si Aling ay sayo na. Pero kung gusto mong galawin, yung putang ina na yun. Depende, yan essay sincerity ni Presidente Bay. Miss Jiang, hinihingi po kayo ng misis. Hindi ako pupunta. Sabi rin po ng misis, kung hindi kayo pupunta, si Young Master Aling ay ipapagawa na lang sa kanya. Sabihin mo sa tiyahin ko, pwede niyang gawin kahit ano kay Shen Yuan. Wala akong pakialam. Siege. Nagsimula na kumilos si Yuge. Umiiral na ang gamot, dalhin na ang tao. Huwag nang patagalin. Siege. Basta makuha ko lang ang mga dokumento ni Presidente Bai. Makakapagpanggap ako bilang si Presidente Bai. At patayin si Shen Qian. Bakit nandito siya? Bantayan niyo ang pinto. Opo. Babae to. Kuya Giling, ikaw muna. Magpapanggap muna akong patay. Sige na, dahil ang ganda mo, konti na lang ang aphrodisiac na ibibigay ko sa'yo. Sayang naman kung itatapon. Sa'yo na lahat. Shen Yuan, gising. Huwag kang gagalaw dito. Nagnanakaw ka ba ng dokumento? Lumayo ka sa akin. Bakit kaya nawala si Xiao Hua? Tama na. Nawala mo ang tao sa sarili mong party. Nakakahiya kang umiyak. Papa, nung mawala si Shanshan, agad ko pong sinabi sa inyo. Wala talaga itong kinalaman sa akin. Lolo, may nagsira ng CCTV habang may handaan. Nagpadala na ako ng tao para i-lockdown ang buong venue. Lolo, nakita na namin ang tracking device ni Xiao Hua. Nasa South City ang lokasyon. Ano? May tracker PA pala si Shansan. Buti na lang. Kung may tracker siya, bakit hindi agad hinana? Naabot pa ng South City. Desisyon po ni MS Jiang. Sabi niya, huliin daw niya ang traitor. Anong trader? Naglalaro ba siya ng buhay niya? Lolo, hahanapin ka o sila. Sasama ako. Oo. Tatay, bata PA sila. Mas kabisado ko doon. Kabisado namin.
Kami na ang pupunta. Tama na. Dahil bata pa sila, kailangan nilang magsanay. Langsi, King Yu, kayong dalawa. Hanapin ninyo Zina A, Ling at Shen Shen. Jiang Huashan. Alam mo ba kung anong droga ang ini-inject sa atin ng babaeng yon? Alam ko, Subukan mong lumapit ulit. tuloy mo ang pagnanakaw, babantayan ko. Gaano pa katagal? 20 minuto. 10 minuto na lang. Kung hindi mo matapos, uunahin kitang paluin. Ang lakas ng drogang ito. Malakas ang tama nito pagtagal. Walang karanasan, hindi kakayanin ng willpower lang. Kung sakaling sobrang malas, kaming dalawa, dapat may isang makapagpadala ng impormasyon. Ipangako mo kahit sino sa amin ang maunang mahuli. Kailangan patatagalin para sa isa. CJ, Tingnan natin. Sino kaya ang maunang mahuli? Huwag kang magmadali. Walang tatakas. hala! Nasa panganib si Jiang Huashan. Hindi mo ako kayang talunin. Batang hamog, ibaba mo ang kusilyo. Tumakbo ka na. Gusto ko ang mga tulad mong nagpapakasakit para sa iba. Gusto mong sumubok? Naku, kan ako sa Ypsilono. Umalis na sana ako kanina. Sayang lang ang bata. Pintuan na binuksan para sa iyo ang pinto ng pagtakas. Nagkakamali ka. Hindi ako nandito para sumugod. Nandito ako para sumama sa inyo. Anong sinabi mo? Tito, narinig mo rin kanina. Ako ang paborito ni Lolo, okay lang kung mamatay siya. Pero kung ako ang mamatay, siguradong hindi ka patatawarin ni Lolo. Hindi? Ano bang ibig mong sabihin? Kanina, 2 beses akong tinurukan ninyo. Halos hindi ko na mapigilan ang init ng katawan ko. Hindi na talaga kaya. Kung ganon, ako na muna. Oy, ikaw. Hindi, tigil. Anong ibig mong sabihin na ikaw muna? Ano ba talagang ibig mong sabihin? Edi ikaw muna. Hindi. Gawin ang daan ng manyak para walang daan ang manyak. Hindi rin pwede to. Mas mabuti kung sabay tayo. Gusto mong magkapatid na magtali? Naisip mo bang mga kahihinatnan? Magkapatid na magtali, hindi pinapayagan ng buong pamilya. Pagkatapos ng gabing ito, hindi ko siya hahayaang mabuhay pabalik sa Shen family, Lolo. Kaya hindi ka na niya kikilalanin. Naku, nakaka-excite lang isipin. Kung ganon, sabay na tayo. Ako muna. Kung hindi para sa sarili, kasalanan sa langit at lupa. Huwag kang umiwas. Bobby, paparating na ako. Kung hindi ka kikilos, gusto mo ba talagang mauna siya sa likod mo?
Papatayin kita. Putang ina Montag. Hinamon Montag ako? Papatayin ko kayong lahat. Ikaw ang putang ina, pati pamilya mo putang ina. Gusto mo akong patayin? Sige, subukan mo. Hindi ako takot sa'yo. Ngayon din kitang papatayin. Congratulations, treasure plot hot fluttering chapter. Saving Xiao coup triggered, 80% completion. Shen Yuan's heart fluttered, sandali. 80%. Walang unti-unti, bigla na lang sobrang pagmamahal. Schon. Ano NG nangyari? Anong nangyari sa kanya? Umuwi muna tayo. Yung anak sa labas. Ganyan ka? Akala ka OBA ang galing-galing Montag? Ito ang lahat ng nakuhang impormasyon. Flowered shirt. Gago. Ikaw pala ang gumawa ng lahat ng ito. Tatay, hindi ako, si Chairman Bai. Kailan ka naging may-ari ng pamilya Shen? Dalhin siya palabas at asikasuhin. Dalhin. Tatay, patawarin mo ako ngayon lang. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako ngayon lang, tatay. Paano ako makakataka sa limitasyon ng plot? Kung pwede lang hiramin ang utak ni Shen Yuan. Gamitin, ayos na sana. Parang naglalaro lang si Xiao Hua. SAA. Pakinggan natin ang sinasabi niya. Sabi niya. Laozi. Anong Laozi? Utak ni Shen Yuan. Naglalaro lang, hindi maintindihan. Hindi Montag maintindihan. Bakit ka nandito? Bakit hindi pa siya nagigising? Gising na. Ang daming ulo na lumilipad. Gising na si Xiao Hua. Gutom ka ba? Sabihin mo sa lolo kung ano ang gusto mong kainin. Utak ni Shen Yuan. Ito, medyo mahirap ito. Wala ka bang sariling utak? Gusto mong kumain ng sa iba? Hindi naman siguro. Okay lang, tulog na siya. Ang tamad naman niya. Kasalanan Montag, tu Lolo, suntukin Montag siya, ikaf, Lolo. Seryoso ka talaga? Lan 11. Bantayan mo ang batang to. Huwag mo siyang papalapitin kay Xiao Hua. Lolo, ipagbawal mo rin siya. Anong ipagbabawal? Ano ba ang tingin Montag kay Aling? Labas. Lan 11, ikaf na ang mag-alaga kay Xiao Hua, sige. Aling. Umuwi ka na at magpahinga. Opo, lolo. Shen Yuan Hindi. E di si Shen Qingyu. Hindi ba't si Shen Yuan ang pinakamadaling magalit? Laging epektibo ang diskarte na ito, bakit ngayon hindi na? Ikaw pala, nasaan si Shen Yuan?
Bakit bigla ka na lang nakaganyan sa kanya? Anong bigla? Lagi ko naman siyang pinapansin. Ano ang nangyari sa inyong dalawa sa kwarto ni Chairman Bai? Parang iniinterrogasyon mo ako naniniwala ka ba? Sasabihin ko na ngayon kay Lolo. Gusto rin malaman ni Lolo. Anong malaman? Ay ikaw, at SI Shenyuan. Bakit kayo dinakip ni Chairman Bai? Sa buong party, kaming dalawa lang ang pinakamatingkad. Sino pa ang dapat dakpin kundi kami? Sino ang pumatay kay Chairman Bai? Hindi ko alam. Si Shen Yuan ang pumatay. Nawalan ako ng malay noon. Sino ang nagdelete ng mga files sa computer ni Chairman Bai? Hindi ko alam, nawalan ako ng malay. Bakit nasugatan ang kamay mo? Nataranta ako mismo ang naghiwa sa sarili ko. Ikaw mismo? Shen Lanxi, bakit ang tagal mong sumaklolo sa amin? Alam mo ba muntik na akong mamatay doon, ano? Sinasadya mo bang hindi kami sagipin? Sinasadya mong pagtagalin? Maliit na Shen Lanxi. Tapos na. Hinawakan ka ni Shenyuan. Anong kalokohan ang sinasabi mo kami? Sa tingin ko naiintindihan mo, hindi dahil matalino si Shenyuan, kundi dahil tanga ka. Sige, susunod kainin ko na utak mo. Young Master, ano ang sinabi ni Miss Jiang? Puro kasinungalingan ang sinabi. Young Master, nasa ka na naman? Hindi ako nagsasalita ng walang basihan. Si Miss Jiang, sa pagpapainis sa'yo, sobrang galing na. Kumpara kay Young Master King Yu at Gailing, kitang-kita naman. Mas ayaw niya sa'yo, yung master. Tumahimik ka. Miss. Sa wakas nagising ka na. Okay lang ako. Naku, nung narinig kong nadukot ka, halos mabaliw ako sa pag-alala. Kumusta na si Shen Yuan? Nagpapahinga siyang Master Giling. Nagpapahinga kunwari, pero ang totoo in-enjoy ang tagumpay. Talaga walang utang na loob. Kahit man lang ang kanyang dignidad. Ako ang nagligtas, bakit hindi man lang ibahagi ang lihim? Miss. Salamat kayong Master Lancy, agad niyang pinigilan ang mga bay, kaya kayo nailigtas. Akala ko noong nakaraang buhay, taong hindi kayang painitin kahit apoy. Biglang nagkaroon ng pagkatao. Shen Yuan, Esensya na, yung master. Masyado mabilis kumilos si MS Jiang. Hindi ka o naabol. Alas negatibo 8 na ng gabi. ano naman? Kaya matulog na ako. Makikitulog ka sa iba? Anong pinagtatawa mo? Aminin mo, may tinatago ka bang tao sa kwarto mo? Kung hindi mo ako papapasukin, sasabihin ko kay Lolo. Tapusin mo na ang paghahanap at umalis ka na. Matuloy na ako ng araw yun. Patingin naman. Hindi. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagligtas sa iyo. Pinahirapan ako ni Shen Lancy para umamin. Kahit isang salita, hindi ako umamin. Kung ulitin niya, dapat umamin ka na. Huwag mo akong isipin, baka maapektuhan ang relasyon ninyong dalawa. Talagang hindi mo ibibigay? Sige na nga. Saan mo itinago? Ayasan ko sa phone mo. Mas maganda yan. Si Yoj at Shenzi ay nagplano na patayin si Lolo. Yun pala, hindi lang si Shenkian ang may gusto kay Lolo. Marami palang may gusto na mamatay si Lolo. Congratulations, Treasure Plot, Heartbeat Chapter. Save the poor little thing. Na, Trigger na, 99% Completion Progress. Wala akong ginawa. Nag-iisip na naman si Shen Yuan. Noong nakaraang buhay, si Shenzi at Yuji ang pumatay kay Lolo. Hindi pwede, ngayon kailangan kong maagapan si Shenzi. Sa Shen Garden, bukod kay Lolo. Bukod kay Lolo na may baril. Si Shen Lanxi lang ang may baril. Pupunta na ako kay Shen Lanxi para humingi ng tulong.
Nalantad na ang mga dokumento. Nahuli ka na. Ano ang gagawin ka o? Umanap ng pagkakataon. Patayin sina Jiang Huashan at Shen Yuan. Ito. Kuya Langsi. Kuya Langsi. Pwede bang makiusap? Ano yun? Tulungan mo akong pumatay ng tao. Sige. Ito ang unang pagkakataon na lumapit siya sa akin. Tara, high five tayo bilang audience. Usap na ito. Kung malaman ito ni Lolo, palalayasin niya ako sa pamilya Shen. Palalayasin niya ako sa pamilya Shen. Dapat ka sa tabi ko. Gusto naming lahat na manatili ka sa amin. Bakit ka namin palalayasin sa pamilya Shen? Sige. Alyanza. Ang hayop na to, lalong nagiging gaapal. Excuse pa. Anong pinag-usapan? Izali niyo naman ako. Young Master King Yu. Kukunin ko na lang po ang upuan para sa inyo. Hindi na. Nasaan si Kuya Langsi? Gusto niya talagang nasa gitna ako. Di ba, Kuya Langsi? Sige, kayo na lang mag-usap. Inaantok na ako, aalis na ako. Xiao Hua, hintayin montak ako. Young Master, parang hindi pa po kayo gaanong gusto ni Miss Jiang. Okay lang, basta gusto ko siya. Jiang Huashan. Dapat nating ayusin ang ating hidwaan. Ano? Gusto mo pang magpakatanga ulit? Tingnan natin kung paano ka makakatakas ngayon. Zugot. Dalawang bodyguard lang, madali lang yan. Dalhin si Fu Xiao Xiao sa presinto. Opo, Young Master. Terra, Bitawan mo ako. Bakit ka nandito? Huwag ka nang mag-isa sa susunod. Mag-alala si Lolo. Itong si Shen Langsi. Bigla na lang sumulpot. Tapos bigla na lang nagbigay ng bulaklak. Nakakagulat talaga. Siyam na pink na rosas, simbolo ng unang pag-ibig. Gusto kita. Hoy! May iba pang traidor sa pamilya Shen bukod kay Shenzai. May iba pang tao bukod sa nasa datos. Pero hindi ko maibigay sa iyo ngayon ang iba pang impormasyon. Hintayin mo na lang ako mula sa Nanwan. Hindi maganda ngayon. Young Master Lanchi, bakit po kayo nandito? nasaan si Shanzan? Lumabas po ang Young Miss. Saan siya pupunta? Pumunta po ang Young Miss sa Nanwan para hanapin si Young Master Giling. Si Shen Yuan na naman. Young Master, may bisita po. Gino, makingat. May masamang hangarin ang mga ito. Gino, Sinisumpa ko, hindi ko sinasadya na dalhin ang binibini para makagulo. Si MS Jiang, sobra na talaga siya. Sabi niya kung hindi ako papayag, magkakalas siya ng tsismis sa labas. Nanangakit ako kay Ate Zhang. Sige, alam ko na. Lumabas ka muna. Hindi mo ba sinabing wala kang oras? Ngayon, nandito na ako. Dalhin mo na ang mga dokumento. Wala rito ang mga dokumento. Shen Yuan, niloloko mo ba ako? Naiwan ko sa bahay ang mga dokumento. May meeting pa ako mamaya. Kung nagmamadali ka, papuntahin ko si Zensong para ihatid ka. Kung ayaw mo, samahan mo na lang ako sa bahay. Sa bahay mo. Paano kami ako? Indikasyon ng pagkagusto. Hindi solusyon ang palaging nasa 79%. Baka sakaling makuha natin yung 1%. Nagdesisyon na ako. Ngayong gabi, sa bahay mo na akong matutulog. Nabigla na siya. Naisip ako, hindi rin maganda na dalhin ko ang mga dokumento mo sa Shenyuan. Mas maganda kung sa bahay mo na lang titingnan. CJ. Pero marami kasing dokumento. Baka hindi mo matapos agad. Okay lang, salamat Kuya Giling. Ano na namang masamang balak mo? Babala, Treasure Story Heartbeat Chapter.
Save little coup rebound. Completion rate decreased by 1%. Completion rate decreased by 1%. May sakit ka ba? Sasabihin ko muna kay Zeng Song. Congratulations. Treasure Story Heartbeat Chapter Save the Poor Little One has been triggered. Completion progress 99%. May problema talaga itong si Shen Yuan. Ginoo, tumawag mula sa Nanwan. Sinabing ligtas na nakarating si MS Jiang. Huwag nang mag-alala. Ano pa ang sinabi? Sinabi rin na magtatagal siya ng ilang araw. Lagi na lang may problema sa pag-ibig ang Ginoo. Samantalahin si Shen Yuan. Hindi pa nakakakita ng mundo. Bilisan mo. Yung 1% na yan, madali lang makuha. Ang late mo umuwi. Kung hindi ka pa umuwi, makatutulog na ako. Bakit ganyan ang suot mo? Ano? Hindi ba maganda? Baka hindi effective kay Shen Yuan ito. Ang dami. Kahit 1 taon pa ako magbasa, hindi ko matatapos lahat. Marami pa ito pagkatapos nito. Ikaw muna. Pupunta muna ako sa kwarto para ayusin ang ilang bagay. Masarap ang juice. Gusto mo ba akong tulungan na mag-extract ng isa pa? Baka hindi effective kay Shen Yuan ito. Nabigo ang plano. Hindi ko pa naramdaman ang ganitong kawalan ng kontrol. Naisip ko pa ang mga hindi magandang bagay tungkol sa kanya. Hindi pwede, kailangan kong pigilan. Hindi na dapat ito magpatuloy. Babala. Treasure Story Heartbeat Chapter Save the Poor Little Thing. Heartbeat Value Rebound. Bumaba NG 50%. Hindi. Mula 79 bumaba sa 50, wala naman akong ginawa. Ano na naman ang ginagawa ni Shen Yuan? Babala. Treasure Story Heartbeat Chapter Save the Poor Little Thing. Heartbeat Value Rebound. Bumaba NG 30%. Tigil. Huwag na. Bahala na, kahit paano itong heartbeat value, nakuha ko lang naman ito ng libre. Talagang walang libre sa mundo, walang reward. Kaya ko rin labanan ang istorya. Congratulations, Treasure Story Heartbeat Chapter. Save the Poor Little Thing na trigger 99% completion. Ano ba? Bakit tumaas ulit sa 79%? Ano ba ang ginagawa ni Shen Yuan? Parang roller coaster, pataas pababa. Jen Huashan. Gusto kong halikan. Mukhang hindi gusto ng lalaki ang babaeng nagpapakita ng interes. Ang hindi mo nakukuha ang pinakamaganda. Kaya, yung 1% na yan, hindi dapat ibigay. Dapat ipahiwati. Kumain ka na ba? Hindi pa.
Anong gusto mong kainin? Gusto kong kumain. Ikaw. Ginawa kong pansit. Hindi ako marunong magluto. Mag-order na lang tayo sa labas. Bakit wala kang alam? Ikaw ang marunong. Pinaghirapan ako ni Lolo. Pinag-aruga ako ng gusto hanggang sa hindi ako marunong gumawa ng kahit ano. Bakit ko naman gagawin ang lahat para lang sa isang lalaki? Hindi rin ako marunong. Anong gusto mong kainin? Steak. Noong nakaraang buhay, muntik nang mamatay si Shen Yuan sa sunog noong bata pa siya. Nagpapakita ng sexing anyo. Mahirap talaga para sa kanya. Mas mabuti pa. Una nating pagalingin ang mga sugat sa puso. Anong ginagawa mo? Biglang nawalan ng kuryente sa bahay. Ang daming kandila. Uwi muna ako para magpahinga. Hindi ba gusto mong kumain ng steak? Bigla kong ayaw na. Naluto ko na. Mas mabuting huwag mong buksan ang pinto. Sino bang makikinig sa'yo? Hello, Bakit walang ilaw? nawalan ng kuryente. Nasaan Sie Shen Yuan? Wala siya. Kuya Langxi, Huwag kang tumayo dyan, pasok ka. Umupo ka, huwag kang mahiya. Kuya Langxi, bakit hindi ka nagpaalam? Mukha tuloy akong walang pakundangan. Dumaan lang ako. May gagawin ako. Ano ang nangyayari sa mga kandilang ito? Inihanda ni Shanshan. Gusto niyang kumain ng dinner sa ilaw ng kandila. Lulutuin ko ang steak. Pero hindi ba walang kuryente sa bahay? Si Shen Yuan, ang gago, ngayon pa nagbukas ng ilaw. Hindi ba't halatang sinasabi niya kay Shen Lanzi na ang mga kandilang ito ay hindi simpleng kandila? Peke man ang pagiging magkapatid, magkapatid pa rin. Bakit hindi pinigilan ni Shen Lanzi? Bakit hindi niya sinabihan? Noong nakaraang buhay, pinakasalan ako ni Lolo sa kanya. Sabi niya hindi niya ako maaaring pakasalan dahil magkapatid kami, ito ay hindi tama. Kung ibang tao, pwede. Naintindihan ko, hindi lang niya ako mahal. Halika. Anong nangyari? Wala bang gana? Wala bang gana dahil walang kandila? O dahil may dagdag na tao? Kung kakain bago matulog, madaling magkaroon ng indigestion. Baka gusto ninyong dalawa munang kumain, ako muna ay matutulog. Paalam. Pinapauwi ka ni Lolo S.A. Shen Yuan. Miss, okay ka lang ba? Kailangan ba talagang magsiksikan sa likod? Wala ba karapatan sumakay ang pasahero sa passenger seat? Okay lang. Magmaneho ka na lang ng maayos. Okay ka lang? Gaozi. Magmaneho kang maayos. Yung Master Lanzi, hanggang dito na lang ang may tutulong ko. Ikaw na ang bahala sa susunod. Narating na natin. May see you si Shen Lanzi. 2 beses ko siyang nahawakan ngayon, malamang galit na siya. Mauna na ako. Young Master, kamusta ang performance KO? Dagdagan Montag sweldo KO. Miss Jiang, pinapatawag ka ng lolo sa main house. Butler Shen, ano na kailangan sa akin ni Lolo?
Butler Shen, ano nang ibig sabihin nito? Kasalanan mo lahat ito, kung hindi dahil sa'yo. Hindi mamamatay si Yuge. So may relasyon pala kayo. Mamatay ka na. Okay ka lang. Okay lang. Bakit may putok ng baril? Sino sa inyo ang nasugatan? Siya. Nakipagsabuatan si Shenzai sa mga outsider. Gusto niyang patayin si Shanshan. Xiao Hua, siguradong natakot ka. Samahan mo muna ang kapatid mo dito. Ako na ang bahala sa iba. Paano mo nalaman na lalapit sa akin si Shenzai? Alam ko lang. Nahihingi ka ng tulong kay Shenlanxi. Inispy mo ako. Ayokong sumakay ka sa bangka ni Shenlanxi. Mag-alliance na tayo. Sumakay ka sa bangka ko. Shen Yuan. Ikaw. May gusto ka ba sa akin? Gusto kita. Gusto mo man ng kasiyahan o kahit ano pa. O kaya naman ay emosyonal na suporta. Kahit napatayin ko pa para sa'yo, kaya ko. Ako. Subukan natin. Mas magaling ako kaysa kay Shenlanxi. Pinapatawag kayo ni Lolo sa main house. Ah, si Jay. Aling, Kuya Lansi, may kailangan ka ba sa akin? gusto Montag ba si Shon? Lanan. Gusto ko. Delikadon gayon sa Shen Yuan, Xiao Hua. Pumunta ka muna sa Nanwan para tumira doon ng ilang panahon. Hindi pwede, Lolo. Dito ako para samahan ka. Ayaw mo na ngang makinig sa lolo mo, Xiao Hua? Sino sa inyong tatlo ang gustong sumama kay Xiao Hua sa Nanwan? Ako. Xiao Hua. Sino sa kanila ang gusto mong sumama sa'yo sa Nanwan? Kahit sino sa kanilang tatlo, okay lang. Lolo. Hindi masyadong maaming kaso sa kumpanya ko ngayon, pwede akong sumama. Maganda si Lan Elf. Mukhang nagiging kuya na talaga. Talagang nabubuo ang pagmamahal sa pagitan ninyo, yung dating malamig si Lancy, ay nagbago na rin. Yung hayop na Shenlanxi na yan. Walang hiya talaga, gustong-gusto pa niyang makasama si Xiao Hua. Sa kanilang dalawa lang, pero hindi ko siya pagbibigyan, Lolo. Baka ako na lang ang sumama. Mas mainam na si Kuya Lancy ang manatili dito para samahan ka. Ziganan ga. Lolo, pupunta rin naman ako sa kumpanya sa Nanwan. Dadaan din ako doon, ako na lang ang sumama, familiar din ako sa lugar. Ako na ang sumama. Sige, ganito na lang. Dadan din naman si Aling. Si Aling na lang ang mauna. Bakit? Gustong-gusto ninyong pumunta sa Nanwan? Ayaw ninyong manatili sa Shenyuan para samahan ang matandang ito. Makingat kayo doon. Huwag kalimutang magparamdam sa bahay. Sige na, mag-empake na kayo. Shon, sige na. Sa nakaraang buhay, nang makapal ang mukha kong tumawag kay Shenlanxi. Ni minsan ay hindi siya sumagot at minura pa ako. Shenlanxi ay sobrang seryoso at walang kwenta. Gusto ka pang pakialaman? Ngayon tumawag, siguradong gustong magalit sa'yo. Siyempre, ayaw kong pakialaman ako ni Shenlanxi. Siyempre, hindi mo rin pwedeng pagdesisyonan ako. Para din naman sa ikabubuti mo. Kung ayaw mo, tumawag ka na lang ulit.
Gusto mong maligo. Maligo. Sinong normal ang naliligo sa tanghaling tapat? Pinapaligo ako ng hayop na to, may ibig sabihin kaya? Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi maaring makontak. Bakit hindi sumasagot si Jiang Huashan? Akala ko magaling ka sa power struggle ng pamilya. Pero hindi mo alam kung paano manligaw. Young Master, CCMS, Jiang S. Ananvan. Baka busi lang siya ngayon, huwag kang mag-alala, subukan mo ulit. Ito. Si ate sang kaya naglagay nito. Akala ko ibang klaseng tao ka. Pati sexy underwear, handa na. Mukhang matagal mo nang balak ako. Ganito ako, ano naman? Wala naman. Hindi ba't gusto mong makipag-alyansa sa akin? Ayaw ko na ngayon. Subukan mo muna ako. Kung hindi ka satisfied, pwede kang umatras. Dapat mong malaman kung magaling ba ako. CJ, kwento mo. Bukod kay Yoch, may connection din si Shenzai kay Shenqian. May relasyon din kay Shenqian. Tapos na ang trial period, pwede ka nang umalis. Jen Huashan. Hayaan mo akong samahan ka. Ako ang pinakamagandang opsyon mo. Piliin mo ako. Ang babaeng may malaking pangarap, matibay ang loob. Hindi matatali sa maliit na pag-ibig. Tutulungan kitang patayin si Shenqian. Kahit kaya ni Shen Lanxi. Pero lumaki siya sa Shen family, hindi niya kaya. Si Shen Qingyu. Pamilya rin siya ng Shen. At saka, hindi niya kaya. Paano papatayin? Piliin mo ako. Pwede rin, pero trial period lang. Bawal ang malapitang pag-ugali, usapang seryoso lang. Hoy, ano nang nangyari? Binibini, may masamang nangyari sa amo. Bumalik ka na agad. Aling Zhang, huwag ka muna umiyak, babalik na ako agad. Noong nakaraang buhay, 2 taon pa bago nangyari kay Lolo. Bakit ngayon mas maaga? Doktor, kumusta na ang lolo ko? Paumanhin. Ginawa na namin ang lahat. Kung hindi mo gagalingin, isasama kita sa hukay. Malalim na ang lason sa katawan ni Jishen. Wala na kaming magagawa. Kasalukuyang progreso ng kabanata. Ikalawang kabanata, ang pagkamatay ni Shen Zhuang. Basta matutunan lang ni Shen Yuan ang magmahal. Makukuha ko ang panulat ng dula at mababago ang wakas ni Lolo. Shan Shan. Anong nangyari kay Shanshan? Shen Yuan. Sa susunod, lumayo ka kay Shanshan. Hindi mo siya kayang protektahan. Hindi mo masasabi kung kaya ko o hindi. Shanshan. Shen Yuan, mamamatay na si Lolo. Pwede bang? Kahit ano nang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Gusto kong mahalin mo ako. Binabati kita, matagumpay mong natapos ang mahalagang eksena. Kabanata ng pag-ibig, ang pagligtas sa kaawa-awang bata. Ang pag-ibig ni Shen Yuan ay umabot na sa 100%. Binabati ang kasalukuyang karakter na si Jiang Huashan. Nakuha ang panulat ng dula, maaari nang gamitin. Baguhin ang takdang kwento. Ang bagong kabanata na ang muling pagkabuhay ni Shen Zhuang ay nalikha na. Lolo. Lolo, gising ka na. Lolo, may gusto ka bang kainin? Xiao Hua. Hindi ako gutom, apo. Lolo, nasa cellphone ang video. Nang paglalagay ng gamot sa'yo. Anong ginagawa mo?
Tatay. Bakit mo ginawa ito? Tatay, nagkamali ako. Anak ka ng demonyo. Hindi mo ba ipapasa ang pagiging pinuno ng Shen family? Kay Shenlonshi? Ay ako ginawa ito. Ling. Dalhin mo ang tatay mo sa presinto. Hindi, patay, hindi. Pakiusap, patawarin mo ako. Patawarin mo ako ngayon lang, tatay. Sean. Bitawan mo ako. Huwag mo na akong sipain. May sasabihin ako sa'yo. Huwag muna, masasaktan ang kamay ko. Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Ang kamay ko, masasaktan ang kamay ko. Kuya Langsi, lumampas ka na. Lumampas. Masakit pa ba ang kamay mo? Sasabihin ko kay Lolo. Kuya Langsi, sa susunod, lumayo ka kay Shanshan. Ikaf lang. Hindi mo ba napapansin ayaw sa'yo ni Shanshan? Ikaw ang taong ayaw niyang makita. Imposible. Hindi ganyan si Shanshan. Subukan mong isipin, Kuya Langsi. Paano ka tratuhin ni Shanshan? Young Master, okay ka lang ba? Gaotsi. Kung bibigyan ka ng pangalawang pagkakataon, anong klaseng buhay ang pipiliin mo? Naalala mo ba kung paano ako minura ni Shanshan? Sabi ni Miss Jiang, karapat dapat kang mag-isa. Ang asawa mo ay umibang tao, tumakas kasama ng iba, 27 taong gulang. Birhin pa rin. Paano nalaman ni Jiang Huashan? Na hindi kami tunay na mag-asawa. Baka naman. Siya ang magiging asawa ko sa hinaharap, sa araw ng pagkamatay ng lola mo ngayong taon. Hindi ako makakapunta, pumunta ka para sa akin. Sige, Lolo. Nag-aalala ako na mag-isa ka. Samahan ka ni Lancy. Ayaw ni Kuya Langsi na pinagpapasyahan ang mga bagay para sa kanya. Magagalit na naman siya, baka. Samahan na lang ako ni Shen Yuan. Siege. Pinapasama ako ni Lolo para protektahan ka. Ngayong gabi, dito na ako matutulog. Huwag kang magpapalipat-lipat ng pwesto. Sa sofa ka lang matutulog. Alam ko, Anong gagawin mo? maliligo ako. Young Master. Balita ka o paparating na si Young Master Lan 11. Baka pwede tayong lumipat ng hotel. Kung hindi, baka makagulo pa sa huli. Siya ang hinihintay ko. Alis na ako ha. Kuya Langsi, nandyan ka na. Nasaan ka? Hotel. Pupunta ba si Kuya Langsi? Shen Yuan, ano ba nang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Shen Yuan, ano ba nang ginagawa mo? Shanshan. Subukan natin. Shen Yuan. Ano ba talagang gusto mo? Alam ba ni Shanshan, tong mga ginagawa mo? Hindi niya kailangang malaman. Dahil sa puso niya, wala kang halaga. Paulit-ulit kang nagbabalak. Gusto mo lang akong sumuko. Ngayon, nahihirapan na ako. Kuya Langsi, pupunta ka ba o hindi? Ganito kami ni Shanshan magkasama. Kuya Langsi, sa tingin mo ba ng mababa ang paraan ko?
Pwedeng hanapin mo si Shanshan, hindi kita pipigilan. Ayokong makipag-agawan sa'yo bilang pamilya Shen. Pero si Jiang Huashan, kukunin ko talaga. Ngayon gusto ka niya, bukas? Anong tinitingnan mo? Tumitingin lang ng tanawin. Pwede ba kitang halikan? Gusto kong malaman kung mas masarap ang halik mo kapag masaya ka. Tita Zhang. Mises, Tignan Montag. Bakit ang daming damit? Birthday MO. Sabi ng tatay mo, malaki ang handaan. Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang. Kahit eroplano o kanyon, ibibigay sa'yo. Ang dami, hindi ko matatapos suklayin. Kamusta, tu? Noong nakaraan, kahit anong pilit ko. Ayaw ni Shenlansi. Tumulong sa akin pumili ng kasal, ngayon kusang nagpadala ng damit. May sasabihin ako sa'yo ng sarilinan. Baka may sikreto siya tungkol sa pamilya Shen, sige. Sa kwarto ko na lang. Mas mabuting sa labas na lang tayo mag-usap. Tayo lang dalawa dito, sabihin mo na. Gino, Hinila ni MS Jiang si Ginong Lansi, papasok sa kwarto. at isinara pa ang pinto. Narinig ko na siyang Master Lancy ay nagdala ng damit para kay Miss Jiang. Tita Zhang, ito ang damit. Nasaan si Shanshan? Nasa kwarto si Miss at siyang Master Lancy, nag-uusap. Shenlansi. Sasabihin mo ba o hindi? Ano? Gusto mo akong saktan? Nandyan pa si Lolo sa labas. Ikaw pala ang nakakuha, kaya pala ang tagal kong hinanap. Hindi ko talaga mahanap. Pasensya na. Si Shenlansi pa ang nagsorry. May sakit ka ba? Regalo ko sa'yo para sa iyong kaawan. Nagregalo ka pa sa akin. Kapag biglang mabait, may hidden agenda ka. Ikaw, may hihingiin ka ba sa akin? Bakit mo ako ayaw na ayaw? Dahil ayaw mo sa akin, kaya ayaw din kita. Ako? Kailan ako naging ayaw sa'yo? Alam mo sa sarili mo, Wala akong kaalam-alam. Sabihin mo sa akin. Ano ba ang nagawa ko dati na ikinayayamot mo sa akin? Sabihin Montag. Babaguhin ka o. Dapat alam Montag. Mahal kita. Shenlansi. Hindi kita gusto kahit kailan. Bitawan mo ako. Binalaan na kita dati, lumayo ka kay Shanshan. Shenlansi. Malinaw na sinabi ko sa'yo. Shanshan, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Wala nang pag-asa. Bakit ka nandito? Ang pangit ng kwintas na to, hindi bagay sa'yo. Shen Yuan, bakit ka kasama ni Xiao Hua? Wala lang. Nagaway kayo? Hindi ko alam. Hindi kami close. Huwag kang magpapaloko sa itsura ni Shen Yuan. Hindi siya ordinaryong tao. Bukas suotin mo ito. Ako na bahala sa alahas. Ah, Ano hindi inisip Montag? narinig ko na mag-aaral ka sa ibang bansa. Oo. Kailan ka aalis?
Pagkatapos ng birthday ni Prinsesa. Babalik ka pa ba? Zia sa Piang Montag ako? Ang Shen Yuan ay tahanan ko. Saan pa ako pupunta kung hindi babalik? Noong nakaraang buhay, nag-abroad si Shen Qingyu. Naisahan ng masasamang tao, itinapon sa Mississippi River, ikaw. Pwede bang huwag ka na lang pumunta? Bakit? Matanda na si Lolo, isipin mo, siguradong nais niya. Na napapaligiran siya ng kanyang mga apo, di ba? Ikaf? Siyempre, ayaw ko rin na umalis ka, Kuya Qingyu. Sige. Susundin ko na lang si Xiao Hua. Mananatili ako. Sigshna, hindi na kita bibiruin. Pupuntahan ko si Lolo para makapag-usap. Binabati ang kasalukuyang karakter na si Shen Qingyu. Nagbago ang landas ng kapalaran, nakamit ang bagong buhay. Aling Zhang, dalhin mo dito yung hawak mo. Itong gown, galing kay Kuya Giling. Ito na lang ang kunin. Aling Zhang, bakit ang daming bulaklak sa bakuran? Alam ni Amo na mahilig ka sa bulaklak. Espesyal na sorpresa para sa iyo. Dahil sa iyo, binigyan kami ni Amo ng malaking red envelope na 10,000. Natatakot si Lolo na walang mag-aalaga sa akin pag wala siya. Kaya pinapalapit niya ang loob ng mga tao. Ang ganda Montag ngayon Xiao Hua. Lolo, Kuya Giling, nasaan ang regalo mo? Regalo ko. Hindi pwede na yon, mamaya na lang. Sige na sige. Birthday ni Shanshan ngayon. Pumunta na tayo sa dining room. Ano yun? May sasabihin ka ba sa Lolo? sabi mo sa mundong ito. Hindi ba talagang sulit na manatili? Kahit ano ang gusto mong gawin Xiao Hua. Sinusuportahan ka ni Lolo. Gusto ni Lolo na masaya ka. Binabati ang kasalukuyang karakter na si Jiang Huashan. Nakamit ang karapatan na pumili, pipiliin mo bang manatili sa kasalukuyang mundo o bumalik sa dati? Gusto kong manatili sa kasalukuyang mundo. Ang mundo ng dula, tuluyan nang nawala. Jiang Huashan. Maligayang kaarawan. Salamat. Hindi ba't hindi tayo close? Close ba tayo? Tapos na ang probation period. Hindi tayo bagay. Bakit? Dahil ang pag-ibig sa mundong ito ay hindi totoo at ako. Gusto ko maging maganda mag-isa.